Kim Pao taping sa Cebu. Inaabangan. My Love Will Make You Disappear sa July 10 na sa Netflix. Okay, pero pa-post mo na yung dalawang video na sinend ko kahapon. Kahapon, no? Ayan. Asa na? Napanood mo na ba yung video na yun? Kung paano chinap-chap ang mga buhok ng dalawa. Oo. Tsaka mag-comment tayo sa look nilang dalawa. Kasi, ako, asa na ba? Ay, wala. Kasi kakausap lang natin kanina, di ba? Kung alin doon. Hindi, ganito na lang. I'm sure. Talaga. Nakikita rin naman nila sa kung tinutukoy mo yung look ni Kim sa My Love, sa Alibay, The Alibay, nakita nila mga Kim, hindi nakaligtas yan. Sa akin, bagay na bagay. Kay Kim, ang buhok niya, sabi nga gano'n, mas lalong gumanda daw si Kim, mas lalong nagkaroon ng karakter, at naging misteryosa. Kasi hindi pa naman naglalabas ng detalye, di ba, ng storyline. Oo, ayan. Tignan muna natin yan. Oo. Cute-cutan. Bagay kay Paolo, no? Yes. Ano talaga, kailangan, pero kailangan medyo kulot yun at may bangs siya. Mukha mo siyang, ako sa bagay, ang role naman yan dyan, hindi naman, parang hindi siyang kontrabide, hindi siyang di ba? Hindi. Parang may ipit sila sa isang sitwasyon. Ito naman. Di ba? Tara. Nag-iba, no? Nag-iba si Kim, no? Nag-iba. Ganda ni Kim, no? Ami Austria talaga ang beauty ni Kim. Talaga? Si Ami nakikita mo sa kanya. Nakikita mo sa rin kanya. Siya. Oo. Di ba kay Ami tawag natin pusa? Oo. Hindi, kasi si Kim, ang maganda sa kanya, kaya niyang bumalik uli sa, kahit na gumawa siya ng mga ganyang character, kaya niya uli magpa-sweet eh. Yung tingin ko, like, halimbawa, pag nasa Showtime, iba na yung dating niya. Meron siya mga multi-faceted na personality. Yung gano'n na. Spell. Faceted lang, dali-dali. Spell Just, na. ano ka ba? Sige, unahin ko F. Okay. Tapos, A. Tapos, S. Hulaan mo, may S ba? Wala. At least alam mo. Pinapahula ko sa'yo. Pero hindi, ako, gusto ko dito, parang kakaiba na naman siya. Pero ang pinaka-pinoproblema pala ng maraming tao ngayon, lalo na nanonood sa atin, ay yung pagbebenta mo na naman daw ng t-shirt. Eto na naman. Ayan, sila parang maobliga na naman kami bumili. Eto naman yung mga nagre-request na nga sa akin. Talaga? May nagre-request na. So, ganyan agad yung mga look, bago. Basta meron ako naisip na design. Nako. Ayan na. Simula na ito ng ating pagbebenta ulit ng t-shirt na iba na naman ang design. Okay. So, hulaan natin, ano bang sa tingin mo ang magiging character nila? Although, may pasilip na Si Kim ba ay? Si Kim ay isang, ano tawag? Iniisip ko nga kung ano si Kim eh. Ayoko magkamali. Isa siyang... hula lang naman natin. Hindi naman to yung... Wala pa naman sila talagang i-reveal na kung ano. Parang feeling ko, isa siyang reporter. Ang reporter ay si ano? Hindi. Isa siyang anchor. Talaga? Baka siya isang anchor or kaya isa siyang executive sa isang top broadcasting company. Okay. Yun ang hula lang to. Tapos, yun nga, magkukrus ang landas sila ni Paolo and then masusubok ang relasyon nila sa kung ano ba ang tama. So may magkarelasyon na sila doon sa tingin mo? Hindi pa. Okay. Hindi pa sila magkakaroon ng relasyon. Makakompromise yung kanilang relasyon siguro dahil sa kanilang paniniwala at paninindigan or something. In the end, parang may pagka-action kasi ito. Parang ganyan, di ba? Kasi ni Paolo, bagay kay Paolo yung mga ganyan, bumata si Paolo ng 20 years. Ang ganda ng profile, yung side view niya, tignan mo. Ang ganda ng mata ni Paolo. Wala ba siyang contact lens? Tingin ko wala. Ayan, oo. Ako naman tingin ko, yun ang hula mo ako naman tingin ko since investigative reporter si Paolo, iimbestigahan niya ang isang kaso na ang involved ay si Kim Chu. Yung character ni Kim Chu. At yun, aalamin niya kung si Kim Chu ba ay biktima or siya ang... Hindi na hula yan. Nagkaroon ka na ng... Wala! Promise! Parang mas totoo yung sa'yo eh. Promise, wala akong alam. Tinignan ko lang yung character nila. Tingin ko, baka ganon. Hanggang eventually,
Of course, madadevelop ang relationship, magkakagustuhan, pero tignan natin. Ito original ba to? Tingin ko, malalaman ba, na alibay di ba? So, malalaman ba natin kung magtutuloy sa relasyon o may magtatakpan or what? Ganun lang tingin ko. Hula ko lang yon. Wala pang chika. Tinignan ko lang, binabasa ko. Yung sa akin, yun na nga, nagtatrabaho sa company, isang top company na sa broadcasting or something. Kasi isang company, whether it's broadcasting, itong si Kim, and then eto nga si Paolo, isang journalist na meron siya matutuklasan or something, and mako-compromise yung yung relasyon at the same time. Kasi title alibay so kanya-kanya silang alibay. Oo nga, mako-compromise yung kanilang pinagtatrabahuhan at paninindigan nila dahil sa sitwasyong dinala sila doon at pati na yung relasyon. Yun. So may bed scene. Of course naman. Of course naman. Kasi medyo, seductive ang dating ni Kim Di ba pag ang babae nagpapa-short hair, tapos medyo kulot-kulutan. Parang dun sa din lang din, di ba? Nung kulot-kulutan siya. Tapos jowa pala si Kim ng executive, Secretary, mga ganon. Yun na. Tapos hahabulin na sila, di ba? Natukasan na meron silang relasyon. Mga ganyan. Tapos ito palang jowa ni Kim na diba? Yung pala involved dun sa iniimbisigahan ni Paolo. Parang so ganda pa yung kwento. Parang ganda si kwento natin, pag minix-mix mo yung story. O makakawit na si Paolo na isang storya na dun siya magsisimulang yun. Feeling ko kaya alibay yung title. Iba't ibang version ang makikita natin. Kanino ba? Kay Kim or kay... Tingin ko kay Kim. Tingin ko kay Paolo. Meron din alibay si Paolo kung bakit niya ginagawa yun. Para meron siyang gustong madiskubre in the past na nangyari sa kanya. Baka rin. Pero ako tingin ko naman kay Kim. Marami siyang kwento. Kaya nga sinasabi misteryosa daw si Kim. Maraming story ang kanyang buhay. At meron, kaya siguro napunta si Kim doon sa sitwasyon na yun dahil meron din siyang gustong matuklasan in the past. Kaya ito na nga. Ayan, okay. Yan. Pero shipping ba sa Cebu? So far, kasi nakita ko yung picture na nandun na sila Direk Jojo Sagin, yung mga ganyan na. So, pinag-uusapan na. Tapos, pag binasa mo, sobrang excited yung mga fanay na sa mismong, sa isang fan club ni Kim, mababasa mo yung excited na sila at papunta ni Kim Pao sa Cebu, yung mga ganyan. Nako, posible na in Visayan dialect yan. Malay natin. Meron ganyan. May mga napapasa lang ako. Meron kaya audition para sa mga Cebuano kasi nung binasa ko yung mga comment, ay parang nagsasabi sila na sana matanggap sila or whatever. Meron nagsabi sa akin na merong kasali dito. Si Jenica Garcia yata kasali din dito. Sabi nila. Oo. Merong nag-message sa akin si Jenica Garcia daw kasama din dito. Na nakasama doon sa diba? Yun. So, kasama rin naman doon sa Oh well. Abangan nilang natin kasi ngayon si Kim parang nananahimik kasi ganun sila. Alam mo, yung mga naghahanap kay Kim, nandun ba sa Yung naghahanap kay Kim, alam niyo na kung bakit hindi mo na nagpapasok, di ba? Okay. Tsaka naman yan. Kasi ganyan, pag meron sila ginagawang project, di ba alam na natin yon, medyo madamot mo na sila sa mga pasilip. Nag-hype. Pero ako tingin ko, mas mabubusog sila. Kasi syempre, kung simula na naman ang shooting, napakaraming mag-aabang dun sa Cebu mismo. Asahan mo na mas maraming ayuda. At asahan nyo na one of these days ilalabas ko na po yung design ng episode. Ayun. Again, pero yung pag sa Netflix for sure, magna-number 1 agad yan. Ay, of course! Just me kasi naman. maraming hindi pa nakakapanood, nasa ibang lugar naman sila, di ba? Aminin natin, di naman lahat ng lugar may sinehan, di ba? Yun ang pinoproblema ng iba. Kaya nga, yung dati nga nagkikwento, kailangan nilang bumiyahe ng ganitong oras para lang makapanood noon. And now, feeling ko naman may Netflix na kahit saan.
Correct. Kasi Sana. meron kang wifi. Okay na yan. At least, di ba? Tila may pa-soft plans na naman sina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na't magka-match pa ang kanilang face mask at tila couple shirt ang suot ni Paolo na nakikita na ring suot dati ni Kim Chiu. Talagang di nakalusot sa mga mata ng Kim Pao fans ang mga detalye. Marami ang nagtatanong, couple shirt ba yan o pinahiram lang ni Kim si Paolo ng shirt? Kung pagbabasihan ang vibe ng mga recent upload at ang caption ng Dreamskip, parang may tinatago pero gustong iparamdam. Silent Excess, Silent Slay, may something mysterious na pakulo ang promo nila. Pwede rin ng part ito ng build ng chemistry ng dalawa para sa The Alibay. Pero kung totoo mang pinahiram ni Kim Chiu si Paolo ng shirt, abay ibang level ang closeness na yan. Lalong pinainit ng airport spotting ang excitement para sa The Alibay. At kung may real life spark man sa likod ng camera, idi mas kilig. Mukhang nag-viral talaga ang picture at videos ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa Cebu Airport para sa kanilang bagong serye ng The Alibay. Pareho silang naka-face mask at casual. Pero napansin ng mga fans na tila nag-twin sila ng suot na t-shirt. So couple shirt ba ito o simpleng pagpapahiram lang ni Kim kay Paolo? Bago pa man, may mga viral moment na nag-twinning shirt sila, particular yung Taylor Swift Eras Tour shirt na black at puti na nagpasalubong si Kim kay Paolo mula sa Singapore tour niya. Sa isang interview, kinumpirma ni Paolo na regalo ni Kim ang sweatshirt na nagbiro rin siya, bakit mo ako ginagaya ng t-shirt? Wala pang opisyal na statement na regalo ni Kim o wardrobe coordination nila purposely, pero base sa nakaraang pattern, may posibilidad na si Kim nga ang nag-share o nagpahiram ng shirt kay Paolo. May humor, chemistry at inside joke sa likod ng kanilang wardrobe, ngunit walang ebidensya. Ginagamitan talaga bilang couple shirt. Ang pinakamalamang ay accidentally twinning ulit. Si Kim unang nag-experience ng sweet concert, saka nag-share ng black sweatshirt para kay Paolo. Ngayon, kapwa sila nakakay-design o kulay dahil either pareho silang komportable o si Paolo talaga ang nagpahiram si Kim ng t-shirt. Hindi masyadong formal couple shirt pero definitely may kilig at signature sa tambalang charm.